So ayan, ibinalik ko ulit yung ating rectifier diode at ang ating IGBT dahil wala tayong ma-detect na shorted. So ayan, good day again mga kasolar at welcome back ulit sa ating munting channel. Ngayong araw ay may ginawa tayong mga appliances, mga tatlong electric pan at isang induction cooker. So hindi pa natin ito nagagawa. So inuna ko lang muna itong maliliit. So hindi ko na pinakita yung paggagawa kasi mga basic na lang naman ito. Nagpalit lang tayo ng mga battery kasi mahihina na yung mga battery. So pinalitan lang natin ng battery. Itong induction naman ang ating gagawin. Ang sabi ay umiilaw lang daw. So itatry natin isaksak. Wala tayo ng kaldero na may tubig. So ito na yung kaldero na may tubig. Yan, malamig pa yan, malamig. Kasi nahahawakan natin. So ipa-plug in ko lang. Tatry natin kung hindi nga ba talaga uminit. So ayan, tumutunog naman siya. Umaandar agad yung kanyang blower. Ito yung control niya. Palakasan ng init. So observe natin kung iinit pa siya o hindi. So ayan, nakailang feet na tayo, siguro nasa highest level na ng init niya pero walang kumukulo. Umaandar lang yung kanyang pan. Segundo lang dapat umiinit na yan eh. Ganyan ang mga induction eh. So walang reaction yung ating tubig. Hindi talaga nga umiinit. Wala man lang nagbabubbles dyan oh. So yung kanyang pan lumalakas, humihina. So may problem talaga ito. So overhaulin natin talaga ito. Hey! Lumalakas, humihina yung kanyang pan. So wala man lang, wala. Kahit i-pull na natin oh. Dapat may ilaw pati yan dyan oh. So wala. So unplug muna natin. So ayan, hindi man lang uminit. Malamig. Buksan muna natin ito. Ayan, share ko lang ulit sa inyo ito pag re-repair nito. Isang induction cooker, sabi ng mayari ay bago pa daw ito. Ayan, in-check ang nakasulat. So hindi natin maintindihan yung specs nito. Chinese. So ayan, buksan lang natin muna para makita natin ang loob. Bah, star pala ang ano dito. Pambukas. Pause ko lang muna. Wala tayo ng pangbukas.
yan, nabuksan na natin. So ano kaya ang naging problem ito? Tanggalin lang natin itong sensor. So check muna natin yung IGBT. Ito. Open to. Yan ang basa to. Balik na lang. So ito yung kanyang diode. So wala tayong nare-reading. Balik na rin, wala, parang open yung diode So yung IGBT walang reaction. So wala tayong nare-reading man lang parang open yung diode niya at itong IGBT niya. So wala tayong nare-reading na shorted, walang buzzer. Yung fuse naman hindi nag-open. Buo yung ating fuse. So buo ang ating fuse. Malamang itong diode. Check natin kaya ma-disconnect natin to para ma-test ng maayos. Disconnect muna natin sa board.
So ito yung rectifier natin, rectifier diode. So wala tayong mga reading kanina, kahit balik-balik rin natin. So magkakaalaman na tayo dito. So natanggal na natin So wala tayong na-reading sa ating IGBT. Kahit balik-balik na rin natin wala. Yan sa tester, wala. High range lang natin times 100. Uli natin yung IGBT ng transistor. Diyan. So wala talaga. So ayun, mayroon yung IGBT. Pag binaliktad ay may dapat walang forward pag binaliktad diode. Dapat pag binaliktad dapat wala forward. So okay naman ang diode na, hindi naman siya shorted. Kasi kung nag-shorted to, putok dapat yung fuse. So ayan, ibinalik ko ulit yung ating rectifier diode at ang ating IGBT dahil wala tayong ma-detect na shorted. So ayan, dahil wala tayong makita na shorted, ni-resolder lang natin. Wala tayong makikita ang shorted. So ito lang ginawa natin, resolder. Katapos natin ma-resolder ay itatry natin kung magpa-power na ba siya. So ayan. So yung ating IC naman, wala naman problem yung ating IC. Wala naman tayo na-detect na shorted sa main filter. So maaaring nag-loss lang siguro to. So yan, resolder lang tayo. Sabi ng mayari kasi umiilaw lang daw, hindi umiinit. Kabibili lang daw nito, ilang buwan pa lang daw ito. Okay naman yung IGBT nya, naging yung
rectifier diode natin, okay naman. So, resolder lang talaga ginawa natin. Yan. Resolder lang natin. Itong mga capacitor, goods naman. Tama naman ang reading ng kanyang microfarad. Tinester natin ito isa-isa. Hindi ko na lang pinakita yung pagtitest kasi nahaba ng ating video. So yan, wala tayong pinalitang pyesa dyan. Resolder lang. So itatry na natin testingin kung gagana na siya. Ayan, isalpak lang natin itong wire ng control board. Ayan, para ma-testing na natin. So, hindi muna natin nilagyan ng tornilyo. Testing lang muna. Ito yung ating tubig na pan-testing, malamig yan. So, plug in natin. Plug in. Yun, may ilaw. Ito yung power nya sa gitna, button. Dapat pa power to pag pinindot. So, ayaw mag power. Ayaw pa rin. Ayan. So, ayaw pa rin. I-check ulit tayo. Anong nangyari? Ayaw pa din. So dito tayo mag-check, baka may problem, may shorted dito sa kanyang control board. So, baka ito ay may grounded. Tanggalin muna natin yung lock. So ayan, medyo basa-basa nga ito ng langis. Siguro i-blower na lang muna natin para matuyo. Parang may shortage siya dito eh. So pause ko muna, kuha lang ako ng blower.
Baka kasi sira na yung tack switch niya sa ilalim. Sa gitna. May tack switch kasi siya sa loob. Baka nagka-problem yung kanyang tack switch. So, check natin yung tack switch niya. Ano, sarado pala to. Minsan kasi dito din ang problem. Wala tayong makita ang sira dun sa mainboard. So, nandito lang to. So, itatry natin. Lang na natin itong ano. So, i-try ulit natin. Plug in ko na. Yun. Nag-power na. Ang galing! Ang galing! Diba? Dito lang talaga sa control switch nya. Power na. So, basa siya ng langis. Yung kanyang switch. Kasi nababasa yan ng langis lalo pag nagpiprito, tumatalsik. So, yun ang nagkaka-shorted dito. So, yun. Kasi nag-check tayo sa IGBT, yung rectifier diode. Okay naman. Wala tayong ibang makitang sira doon. So, nandito lang pala sa kanyang switch. O yan, kumukulo na, oh. So, ang ginawa lang natin, lower lang natin to. Tinanggal natin yung langis. Kasi basa siya ng langis sa loob. So, ayan, kumukulo na. So, okay na to. So, ayan, sinyan ko lang. Ito mo, mga kasulan, mga kabayan. So, okay na to. At maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay sa ating channel. So, ayan, okay na. Kumulo na.